Kamusta po kayo mga minamahal kong kababayan? Ito po ang inyong lingkod, Governor Presby Velasco. Inaanyayahan ko po kayong manood at sumubaybay sa ating programa, Presby with Love. Kasama ko po dito si Speaker Lord Alan Velasco, dito sa Marinduque News Network, Lucky 7 Channel 3, Radyo Kamalindig at Radyo Natin Buwak. Atin pong tatalakayin at bibigyan linaw ang mga isyong napapanahon kaugnay po sa ating mahal na lalawigang Marinduque. Maaari po kayo magpadala ng inyong mga katanungan at suwestyon sa aking official FB page, Governor Presby Velasco, Province of Marinduque, o tumawag o mag-text sa telepono 0930-510-2411. Patuloy po tayo mag-ingat mga kababayan at manalangin po tayo na sama-sama nating malampasan itong krisis at pandemyang ito. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon. Praise be with you. Magandang araw, Marinduque. Ako pong muli si Romeo Matac Jr. ng Presidential Communications Operations Office, Philippine Information Agency. At tayo po ay muling nandito sa isa namang episode ng Presby with Love, kung saan ay ilalahad po ng ating butihing gobernador ang mga proyekto ng Kapitolyo. Gayon din tatalakayin ni Governor Presby ang mga napapanahong usapin na may kaugnayan sa pagpapaunlad ng ating pamahalaang panlalawigan. Mga kababayan, tayo po ay dumarating sa inyong mga tahanan gamit po ang DZNS FM 94.1, Radyo Kamalindig at Radyo Natin Buwak 105.7 FM. Napapanood din po tayo sa Marinduque News Network, Lucky 7 Channel 3 at live na nakasimulcast sa ating mga social media platform sa PIA Marinduque, sa official Facebook page ng Provincial Government, Governor Presby Velasco, Province of Marinduque. Maaari po kayong makisangkot, makibahagi, makiisa sa atin pong programa sa pamamagitan ng pagpapadala ng inyong mga katanungan at suhestyon para sa ating gobernador gamit ang mga numerong 0930-510-2411 na makikita at mababasa nyo po sa ibabang bahagi ng inyong mga television screen. Gayun din maaari po kayong magpadala ng inyong mga concern o katanungan sa atin pong Governor Presby sa ating comment section box. Mga kababayan, nitong araw po ng linggo ay nagdiwang po ng kanyang ika-73rd na birthday ang atin pong mahal na Governor Presby. At dito po sa ating Kapitolyo, ay sinorpresa po si Governor at hinandugan at nakita po natin yung kagalakan at maraming pasasalamat at mga birthday greetings and wishes ng ating mga kababayan. Kaya kaisa po ng programang ito ni Speaker, kami po ay nabati sa inyo once again. Belated happy birthday, Governor. At nasa inyo na po, Governor, ang pagkakataon muli para po batiin ang ating mga kababayan naman. Isang mapagpalang araw po ulit, mga kababayan. At katulad po ng dati, nandito po ating programa, Presby with Love. Kasama po natin dyan yung LAV, Lord Alan Velasco. Ano po, ang ating speaker, pinagmamalaki po natin, Pride of Marinduque. At binabati ko po yung ating mga nanonood sa Lucky 7 Channel 3 at of course, yung mga nakikinig po sa atin, Radyo Kamalindig. At binabati ko po yung ating DJ Yash na kasama po namin sa Governor's Hour tuwing linggo. Ano po, sa radyo natin Santa Cruz. At yung pong mga nakikinig sa atin, Radyo Natin Buwak. At nagpapasalamat po ang inyong Governor Presby, doon po sa mga nagpadala po ng mga best wishes, tsaka birthday greetings. At nakakatuwa po at nagpasalamat po ako sa kanilang lahat. At sabi ko nga po, ang birthday wish ko po talaga ay yung continuous good health nila at more success sa kanilang mga minimiti sa buhay. At talaga pong nagpasalamat naman na po ako sa ating mga kasamahan dito sa iba't ibang opisina ng Provincial Government of Marinduque sa kanilang napakagandang serbisyo na binigay sa ating mga kababayan. At nagpasalamat din po ako sa iba't ibang
national agencies dito po sa ating mahal na lalawigan ng Marinduque. At sila po ay nagpadala rin ng mga birthday greetings. Maraming salamat po. At nagpapasalamat din po talaga ako sa kanila dahil po sa kanilang mga tulong at mga ayuda at mga proyekto ay tayo po ay nabigyan ng mga kailangan dito sa panahon ng pandemya. So, makisali po kayo dito sa ating programa at inyong pahatid kung ano po ang gusto nyong mabigyan ng tulong ng ating Governor Presby at ang ating Speaker, Lord Alan Velasco. Batiin ko lamang po, Governor, yung isa sa mga nagpaabot sa inyo ng greetings sa atin pong comment section box sa Presby, Governor Presby Velasco Facebook page. Maligaya at mapagpalang kaarawan po sa ating butihing ama ng lalawigan, Governor Presby. Isang pagbati po mula sa Sangguniang Barangay ng Lupak sa pangunguna po ng kanilang punong barangay na si Kapitan Bencio Manggol. God bless you palagi at maraming salamat po, Governor, sa lahat ng tulong at suporta para po sa ating mga kababayan. Bagamat masaya pong usapin yan ang magdiwang muli ng kaarawan dahil natandaan natin last year, ganito rin po yung ating naranasan at nasa ilalim pa rin po tayo ng pandemya at medyo alarming po talaga itong nangyayari pong pagtaas ng COVID-19, gayon din po yung mga kaso nung iba pa pong mga Delta variant, Alpha, etc. So medyo alarming po ito, Governor. At ano po yung nakikita natin na mga kailangan nating gawin at ano po ang update natin sa COVID-19 dito po sa ating probinsya, Governor? As of August 12 po, ngayong araw, mga kababayan, ay meron na po tayong total number of COVID cases na 1,145. Ano po? At yun nga po, ang imported po dyan ay mga 7% at sa ngayon po. At yung 93 po ay yung pong local cases o nangyayari po sa local transmission. Medyo po nakaka-alarma ang nangyayari at medyo sa tingin po namin ay hindi maganda. At yan nga po ay nabigay din po sa atin yung report ng DOH na alert level 3 na po tayo. Ano po? Ang ibig sabihin po noon ay moderate to severe. So medyo talaga pong kailangan natin ng gawa ng paraan ito at para masupil yung pagtaas at mabilis na pagdami ng mga infection. Sa total active cases po natin sa as of today, August 12, ay meron po tayong 135. Ang breakdown po niyan ay yung Buwak po ay merong 38, yung Torrijos po ay may 32, Santa Cruz po ay 30, yung Mugpog po ay 16, Gasan ay 13, at Binavista po ay 6. At yung total number po na pumanaw na po sa ating mga kababayan ay may total na pong 47. Kaya po nung Mayo 12, yun ang palagi pong ginagamit na araw, 2021, yan po ay mga 18 deaths lang po noon. Pero ngayon po ay halos nagdoble na po at lumakpas pa po doon sa 100% na increase. Kaya nga po talagang medyo marami pong pumapanaw. Ano po? Yun naman po sa ating vaccination program update ay meron po tayong total population na 242,420 at ang herd immunity na kailangan pong daming tao na mabakunahan ay 169,000. So yung nakumpleto na pong 2 doses o nakatapos yung second dose, ay meron na po tayong 29,988. At kung ikukonsidera po natin yung 169,000 na herd immunity, ay nakakapagbabakuna na po tayo ng 17%. So meron pa po tayong 83 na kailangan pong habulin. Kaya po tayo naman ay patuloy pong humihiling at kumukuha ng mga
bakuna sa ating Department of Health at National Task Force under Secretary Galvez. Sa ngayon po, bigyan ko kayo ng breakdown yung nakuha na po nating bakuna mula sa COVAX at sa DOH. Yung Sinovac po ay nakakuha tayo ng 43,800 doses na po dyan. Yan ang pinakamarami po natin. Yung AstraZeneca po ay may mga 11,000 doses po yan. Yung Janssen po, ito yung mga pinakahuling bago na nakuha natin na klase na bakuna ay may 9,000 na pong dumating. So overall po, nakuha na po natin ay 64,400. So marami-rami na po. Kaya nga po, yung ating mga kababayan ay sinasabihan ko po, kailangan po tayo magpabakuna. Sa ngayon po ay meron pa po tayo mga Sinovac na doses. Kaya po yung A1, A2, A3, lalo po yung ating mga katribo, mga senior citizens, at yung may mga comorbidities, ay pumunta na po tayo sa ating mga vaccination centers at para po magkaroon tayo ng proteksyon. At yun namang may comorbidities din po, may nararamdaman na o may mga ailment, pumunta na rin po kayo. Kasi importante po ngayon na mabakunahan kaagad. At yan lang po ang pinakamagandang proteksyon natin sa COVID. Ang findings po ng DOH ay meron na po talaga ditong Alpha variant na yun po ay galing sa Great Britain at yung Beta variant ay galing po sa South Africa. So yan pong variants na yan ay nakita na po dito. Yung Delta variant na kinakatakutan po lalo ay wala pa pong findings na meron na dito. Pero iniintay po natin yung report ng Philippine Genome Center. Malalaman din po namin. Pero sa pag-uusap po namin ng Provincial Health Office, si Dr. Jerry Caballes, si Dr. Rachel Garcia ng DOH dito sa Marinduque at yung mga iba't ibang municipal health officers po natin. Ang po namin, malamang po ay may Delta variant na po tayo. So mga kababayan, magpabakuna na po kaagad. At yun nga po, uulitin ko, mag-ingat at yung minimum health standards, yung ating po sinasabi, WOWs, ayan po, nakalagay po sa screen. Wear your face mask and shield. Observe physical distancing. Wash your hands frequently and regularly at symptoms reporting. Diyon po, nakikita po namin lately, yung mga ilang kababayan po natin pumanaw, ay sila po ay hindi nag-report ng simptomas. At dinala po sa hospital, ay medyo talaga pong very severe at critical na po yung kondisyon. Kaya po yung iba ay talagang hindi na maagapan kahit po nailipat sa ibang ospital ay masama na po ang lagay. Yun po ang ating report. Mag-ingat po tayo. Governor, itong mga ilang bayan po natin dito po sa ating probinsya, ang bayan po ng Santa Cruz, ang bayan po ng Torrijos ay nagdeklara sa ilalim ng General Community Quarantine at may mga ilang mga lugar na idineklara naman po sa ilalim ng Enhanced Community Quarantine. Governor, kung sakali pong magdeklara ang ilan pang mga bayan, for example, ang 3 doon sa 5 bayan natin dito sa ating probinsya, yun po ba, Governor, ay automatic na maaring ideklara na ang buong probinsya ay sa ilalim din ng General Community Quarantine dahil nakikita po natin yung nakakaalarmang pagtaas ng mga kaso ng COVID-19 sa lalawigan? Nag-discuss po kami nung Lunes ng ating mga doktor dito. Kasama nga po si Dr. Rachel Garcia, si Dr. Jerry Caballes, ang ating Provincial Health Officer, at saka yung 6 pong ating mga Municipal Health Officers. At yun nga po ay malamang maghihigpit na po tayo at bukas po ay mailalabas po natin yung amended na executive order o bagong executive order na ay malamang po ay bumalik muna po tayo sa GCQ, itong natitirang second half ng August. Ang diferensya po talaga sa GCQ at saka MGCQ ay yung pong mga mass gathering. Yung pong mga meetings outside the residence ay
ililimit po natin yan dahil po nakikita natin yung pag malawak po ang mobility ng tao at palaging nasa labas o maraming activities, yan po pinanggagalingan ng infection. Ano po? So yan po at yung sa mga social gatherings ay malamang pong maghihigpit na po yan. Pero yung sa religious activities or gatherings naman po, ay bababa po yan sa 30% mula po sa 50% na talaga pong nakalagay sa MGCQ or Modified General Community Quarantine. At yun nga po ay si Bishop Juni Maralit naman po ay nag-announce na po niyan na binaba na po sa 30% yung venue capacity sa mga simbahan. Ano po? Of course, yung curfew po ay maghihigpit po tayo dyan, mga kababayan, dahil nga po habang pong ang tao ay gumagalaw at nakikisalamuha sa iba't ibang tao, ay lalo pong ang laki ng posibilidad na mahawa. Lalo na po itong ina-assume po namin na Delta variant. At sabi nga po nila, kung dati mahahawa kayo pagkatapos ng 15 minutes exposure o ganyan, sa Delta variant daw po, minsan seconds lang po ay maitatransmit sa inyo at ganun ka-deadly. At tignan nyo rin po, ay kung titignan nyo po yung ating positive, yung mga active cases, ay mga 41% po dyan ay asymptomatic. May hindi nyo alam na carrier pero ay positive or infected. Yung 56% po naman doon sa ating mga active cases, ay yan po yung mild. Ano po? So, ang natitira po talagang delikado, yung 3%. Ay yan po yung mga hindi nagre-report ng simptomas. Ano po? Yan ang findings po namin. Kaya uulitin po natin, mga kababayan. Basta po may simptomas, mag-report na po kayo. Ano po? At yan ang importante. Yan naman pong ating residents na nanggagaling po dito at lalabas panandali at may mga importante lang lakad, ay binigyan po natin ng 4 days yan. Ano po? At dapat bumalik na, kundi mag-antigen test na po. At yan pong mga lumalabas na yan, yung ating returning residents, ay malalagay po yan sa mahigpit at thorough na medical examination. At ang napag-usapan po, pag meron po kayong flu-like symptoms, ano po? Yan ay malamang ay malalagay po kayo sa quarantine at ilalagay po kayo dito sa ating mga isolation facilities. Hindi po pwede yung home quarantine na mga kababayan dahil nakita po natin doon nagkakaroon ng hawahan. Ano ho? So yun lang po. Basta nakita po doon sa pagbalik nyo, kahit po nag-antigen test at negative, kung doon naman po sa medical examination ay lalabas po na may symptoms kayo, yung flu-like symptoms, kahit po ubo o sipon o yung pananakit ng dibdib at nahihirapang huminga, lalo na po yun, ay malalagay po na kayo talaga sa quarantine ho. Kaya sinasabihan ko na po kayo, maaga pa po, ay kung talagang wala naman ho talagang rason na importante para po kayo lumabas, ano po, magtigil na muna po tayo sa ating bahay-bahay. Alam niyo naman po sa Modified General Community Quarantine at lalo po doon sa General Community Quarantine, pwede lang po talagang lumabas kung mag-a-access kayo ng essential goods and services. At yung 15 and below at yung 65 and above ay hindi ho talaga pwedeng lumabas. Maghihigpit po tayo ngayon. Ano po? Yun pong above 65, pwede hong lumabas kung siya lang yung pwedeng kumuha ng goods o bumili ng goods or services. Pero ito po hihigpitan natin at talaga pong medyo hindi magandang sitwasyon ngayon, mga kababayan. Linawin ko lamang po, Governor, inaasahan pong bukas meron ilalabas na executive order para naman po susugan yung current na executive order natin, Governor. Opo, ilalabas po natin yan. Pero para po naman alam ng ating karamihan halos lahat dapat ng ating mga kababayan ay magiging epektibo po naman yan ay sa August 16 na. So itong ating paghihigpit na GCQ ay titignan muna natin yan ng mga 2 linggo at titignan po natin yung developments
kung yung pong mga measures na igagawin ng ating mga municipal health officers at mga doktor, lalo po galing sa DOH at sa ating provincial health office ay maging epektibo, mari po naman nating luwagan ulit. Ano ho? Pero ganyan po ang sitwasyon, alert level 3, alam nyo naman sa Metro Manila ay ECQ pa ho. At kaya po yung travel talaga ay wag munang gawin sa pansamantala. Kung hindi po talagang napaka-importante, katulad po for medical reasons, ganyan po, yan talaga pong pwede. Governor, nabanggit niyo po kanina regarding dun sa Alpha and Delta variant, meron na po tayong suspected na tinitingnan dito po sa ating probinsya. Well, ang findings po, talagang meron na po dito, yung Alpha at Beta variants. Ano po? Yung talagang hindi pa ho conclusive yung findings ay yung Delta variant. Pero ayon po sa pag-uusap namin at ilang beses na po kami nag-meeting nitong ating mga doktor dito sa Marinduque, ang amin pong assumption dyan ay meron na pong Delta variant. Kasi po, hindi po nakikita itong bilis ng paghahawa ng katulad ngayon. At sinabi ko nga po, for 3 months, simula po nung May 12 hanggang ngayon, o August 12, 3 months lang po, ang tinaas po natin ay ilang porsyento, halos mga magto-200% na po. Nagdoble na po, halos magti-triple na po. Kasi po nung Mayo 12, 2021 ay 390. Ngayon po ay 1,145, nagdagdag po ng 755. So talaga pong malamang ay may Delta variant at mag-ingat po kayo. Ang sinasabi ko nga po, isipin nyo yung kaharap nyo, katabi nyo ay carrier para po tayo matakot. O, yun po. May pinadala pong mensahe si Myra Hulesa Sepe. Saan po ang mga quarantine facility ng probinsya, Governor? Sa mga munisipyo rin po ba ay may mga nakatalagang community quarantine? Opo, meron iba-iba namang mga community quarantine. Ano po, yung ating probinsya ay meron dito sa Buwak, meron po dito sa Tamayo, ano po, yung sa training center. At ang mga munisipyo po ay may kanya-kanya namang mga quarantine facilities. Pero ang nangyayari po niyan ay binabalik na po ulit yung mga quarantine facilities sa bawat barangay. At ito po ay ilalagay sa mga classroom. At ito naman po ay nahiling na natin kay Superintendent Elsie Barrios. At i-identify po yan at lalagyan po ng mga provisions yan, lalo po yung tulugan. So, sa mga barangay po na may eskwelahan, magkakaroon po doon ng mga quarantine facilities. Governor, kung sakali man daw po ibalik tayo sa GCQ, meron daw po bang mga ayuda na matatanggap ang atin pong mga kababayan mula sa ating pamahalaan? Yung yung mga maka-quarantine po, yan po ay sasagutin po yung ating mga pagkain ng ating mga municipal governments. Ano po? At totally po, sa GCQ, hindi naman po ganun kahigpit eh. Ang lang po dito, hinihigpitan ay yung mass gatherings. Yung pong ating usual na mga nagninegosyo, siguro po mga 50% venue capacity, hindi naman po sarado. Para pong tuloy lang ang buhay, hinigpitan lang po lalo itong mga social gatherings, lalo po yung inuman. Alam niyo naman pag yung may mga social gatherings, parties, mga birthdays, mga celebration, ayan po, diyan nangyayari po yung hawahan. So, tuloy po yung mga nagtatrabaho, pwede hon lumabas. Yung sa government po ay pwede pong talagang full capacity pa nga. Pero depende po, pwede mag-work from home. Nasa diskarte na po nung hepe, nung opisina. O, ganun po ang mangyayari. So, palagay ko po ay hindi pa po tayo katulad ng ECQ sa Maynila na kailangan magbigay ng ayuda. Pero titingnan po natin ang sitwasyon at minomonitor namin mabuti. Opo, sabi po ni Johan Franz Rivera Aba, ganyan ang leader. Malinaw ang gabay sa mga kinasasakupan. Belated happy birthday daw po, Governor. Okay, so maliban po sa usaping COVID, antabayanan nyo na lamang po pala mga kababayan yung ilalabas po na bagong executive order ng ating pong gobernador para naman po susugan yung existing na EO hinggil naman po sa paghihigpit should I say paglilimita dito po sa mga
mass gathering. Dahil dyan po, yan sabi nga ni po, ayan po yung super spreader nito pong virus ng COVID-19. Dumako naman po tayo mga kababayan sa mga ilan pang mga piling programa ng ating pong pamahalaang panlalawigan dahil tuloy-tuloy po ang distribusyon ng cheque at ng mga ayuda para naman po sa programang PGM Love. Ano po, Governor, ang update dito? Magkano na po ang kabuuang naipamahagi na cheque at pondo ng ating pong pamahalaang panlalawigan? Patuloy pong ating pagbibigay ng cheque. Kaya lang po, doble rin po ang ingat. Basta kailan lang pong maipahatid yung cheque ay pinamimigay na po natin. Sa report po sa akin ay halos mga 3 milyon na po yata yung naipamigay dyan. Or more or less, ganyan po ang halaga. Pero marami pa pong nakapending, halos mga ilang libo pa ho dyan ang inaayos po namin at pinabibilisan. So patuloy po yung ating pag-release ng cheque. Kaya yun nga lang po ay ingat na ingat at talagang stricto sa minimum health protocols. At eventually ho ay hindi na rin ho cheque ang gagamitin at magbibigay na ho tayo nung cash na ho para hindi na mahirapan tong ating mga kababayan. So, yung mga nag-apply po ay konting panahon na lang po at talagang pong nirarush namin ito. Alam po natin sa panahon ng pandemya ay talagang pong kailangan ang tulong pinansyal sa ating mga mahal na kababayan. Ayun nga po, yung Program Response for Economic Support to Barangay, yan po yung PGM Love, Presby with Love. Opo. At sa mga interesado pa po, makipag-coordinate po muna kayo sa inyong mga barangay, sa mga barangay captain para maipabatid naman po ng mga barangay captain sa atin pong mga municipal agriculture officer at dito po sa ating provincial agriculture officer, yung mga hinaing po ninyo dyan sa inyong mga barangay sapagkat yan naman po ay tinutupad at sinasagot, binibigyang aksyon ng ating pong pamahalaang panlalawigan. Huwag po kayong mag-aalala, kailangan lang pong marinig mula po sa inyo o malaman po mula sa inyo mismo yung mga kahilingan po ninyo para naman po maipaabot at mabigyan ng aksyon ni Governor Presby. Okay, so dito naman po, Governor, sa atin pong mga live hog dispersal program. Ano po ang update nito, Governor? Continuous pa po ba ito o pansamantala pong nakatigil ito sa ngayon, Governor? Opo, tuloy po palagi naman yan at iniintay lang po natin yung mga delivery. So makikita nyo na po ay palagi pong nagbibigay tayo ng ating hog dispersal at mga kambing at native chicken. So tuloy-tuloy po yan. Kaya lang nga po ay iniintay lang natin yung mga delivery pero at saka lalo po ngayon medyo nag-iingat din tayo doon sa medyo tumataas na infection. Pero yung pong nailista na po namin, wag po kayong mabahala. Talaga po namin pinapadami yung ating mga baboy dito at gusto natin makatulong sa ating kababayan. And of course, suporta po yan doon sa ating AAA na slaughterhouse dito na itatayo sa Barangay Pawa, Buwak. So, wag ko kayong mag-alala, tuloy po yan at gusto po natin makatulong talaga sa ating mga kababayan at gusto natin ma-develop din yung industry ng livestock sa Marinduque. Kamakailan po, Governor, ay nagkaroon ng Provincial Multi-Sectoral Forest Protection Committee na pinangunahan po ng DNR. Special shoutout pala kay Penro Aimee Diaz sa pag-imbita sa atin dyan. At nakapili nga po natin dyan ng ang iba't ibang mga provincial at ang iba't ibang mga national heads at the same time si Governor Presby. Now, ano po ang partisipasyon ng ating pamahalaang panlalawigan dyan po sa initiative na yan ng DNR, Governor Presby? Well, maganda po itong Provincial Multi-Sectoral Forest Protection Committee at ito po ay pinangungunahan at under the management po yan ng DNR. Kaya po napakaganda nung Memorandum of Agreement na sinain po natin sa mahigit po yata mga 20 na mga organization at mga agencies at pati po yung ating provincial government, lalo na po yung DNR. So, nandyan po. Ang maganda pong nangibabaw doon sa
kasunduan na yon ay ang proteksyon ng ating mga forests. Ano po? At alam nyo naman po, ang puno ay importante sa atin at yan ang nagbibigay ng buhay. Kailangan pong proteksyonan ng ating mga forest. Oras na po na denuded na at nawala yung ating mga puno, apektado na po ang ating buhay. At yun na nga po, ay lately yung climate change ay kitang-kita ang epekto na masama. Kaya po yung napagkasunduan, ayan po yung magbibigay ng lakas para po sa forest replanting. At yun na nga po, maganda doon ng isa po mga kababayan, yung mga agencies na involved po doon ay dinideputize ng DNR na maging Deputy Environmental Resource Officer. At alam nyo na po, kukunti po yung mga forester ng ating Bureau of Forestry. Ano po? So, maganda po yun at may i-involve po yung ating mga opisyales, mga barangay officials, at yung mga ibang agencies pa po, mga organizations, civil societies, kasama po dyan. So, ito po yung napakagandang programa ng DNR. At yun na nga po, ay kailangang pagbutihin at palawakin at padamihin ang ating mga puno sa ating mga forest dahil po sa excessive flooding na nararamdaman natin at na-experience, nakakasama po talaga. So, congratulations po kay Amy Diaz, ang ating napakagaling na Penro dito sa Marinduque. At kung sa pangangalaga po ng kalikasan, isa po sa mga proyekto rin po ninyo itong river dredging program at kamakailan po ay nag-umpisa ng magsagawa ng assessment ang Mines and Geosciences Bureau. Ano po ang latest status dito, Governor? Well, nag-meeting po kami nung Martes at ako nga po yung chairman dyan ng Interagency Committee. At of course, nagpapasalamat po tayo sa ating Vice Chairman ay si Regional Executive Director Ondet Ferrer ng DNR. Kasama po natin yung RD ng DPWH Mimaropa na si Art Pascual. Nandiyan din po yung Regional Director ng MGB, si Glenn Noble. At ang Regional Director po ng Environmental Management Bureau na si Engineer Drake Matias. Nag-meeting nga po kami doon at yung team po ng MGB na nagkakaroon po ng survey at saka assessment ng area ay nireport na po na meron po tayong dalawang malaking ilog. Yan po yung large na river, yung kategorya niya po. Yan po yung Buwak, river, at yung pong Mugpog River. At meron pong dalawang medium rivers. Yung isa po yata ay sa Tugos River at yung isa naman po ay sa Libtangin. At yung natitira pong mga 30 pang ibang ilog ay small rivers na po. So napagtibay na po ng Interagency Committee yung mga qualification requirements po para sa mga ating contractors na gustong sumali dyan. At kailangan nga po ay kung korporasyon po ay may paid up na 30 million para sa large rivers, may 10 million para sa medium rivers, at 5 million po para sa small rivers. Ano po? At yun na nga po, kung individual na magiging ang contractor ay ganun din po ang assets, 30 million, 10 million, 5 million. Saka meron po siyang mga makina, may mga dredging equipment, ganyan po, kung ano-ano pang mga equipment, dump truck, yung ating backhoe, loader, at kung ano-ano po pong mga dredging equipment. So, maganda po ito at talaga pong alam po ng ating mga kababayan, pag panahon po ng tag-ulan at bagyo, ay tumataas po ang tubig sa ilog at umaapaw, apektado po yung ating mga bahay, minsan po ay inaanod, nasisira, natatangay na po. Yung ating mga pananim, mga gamit ay natatangay din po, ang laking pinsala. So nakikita po natin na itong river dredging program ng Marinduque po ay makakatulong po ng malaki sa ating mga kababayan.
Governor, kaliwat kanan po ang mga road widening projects dito po sa ating probinsya at nagtatanong po yung ating mga kababayan, I understand, isa rin po ito sa pinag-usapan sa inyong programa sa radyo, dyan sa radyo natin Santa Cruz. Ano po, yung mga kababayan po natin na matatamaan daw po ng mga road widening projects, ano daw po yung kanilang mga karapatan na pwede, gusto po nilang malaman kung ano-ano po yung kanilang mga karapatan, lalong higit po doon sa mga right of way. Ganito po yun, mga kababayan. Kasi po, pag yung national road po, ang sinasakop po ng kalsada nila ay 10 meters. Ano po? So, kung nakikita nyo yung center line sa kalsada, so, bawat lane po niyan ay 5 meters. Kaya po kayo, ay huwag kayong sasaklaw doon sa 10 meters na yon. Dahil unang-una, hindi nyo po lote na yon, sigurado. Ano ho? Kaya yon, wag ho kayo magtatayo ng bahay doon sa 10 meters pag national road. Kailangan ma-identify nyo po eh. Ngayon, kung provincial road naman po, iyan ay 8 meters po ang nilalagyan ng kalsada. Kaya po, kung tignan nyo yung center line, sukatin nyo yung 4 meters, 4 and 4, yan po yung provincial roads. At yun po namang ating mga FMR, ano po, yung pambarangay, ay 6 meters po ngayon yan. At kung titignan nyo yung gitna, yan po ay 3 meters at 3 meters. Kaya wag po kayong sasakop doon. Ang mangyayari po kasi niyan, pag sumakop po kayo doon, hindi ho kayo babayaran ng DPWH o ng probinsya. Dahil po, hindi nyo na naman po sakop yun eh. Ang nangyayari po dyan ay yung nasa lote nyo ay nilagyan nyo doon sa pinaka-boundary, yun ho ang babayaran kayo. Yun. Pero actually ho, ay sabi po ay kailangan may setback pa nga po yan eh. Kung meron po kayong boundary sa lote, may setback pa po 3 meters yun eh. Actually, hindi ho kayo dapat nagtatayo doon sa pinaka-boundary ng lote nyo. Isi-setback nyo pa bago po kayo gumawa ng istruktura o pader. So, ganun po yun eh. Ay, kung hindi po nyo lote at nagtayo po kayo doon, malaki pong problema yon at baka hindi na po kayo bayaran dahil unang-una, nagtayo po kayo sa hindi ninyo lote. So, sundin po natin at magtanong po sa building official ng munisipyo. Ano po? Yung municipal engineer. Alam po yan bago po kayo magtatayo. Ano po? O, ganun po ang ating sitwasyon dyan. Bago po tayo mag-commercial break, may tanong po si Anton Enfectana. Tanong ko lamang po, Governor, sa Sitio Ulong, Barangay Kapayang, Mugpog, Marinduque, napakahirap po ng tubig. Ano po ang maaari po ninyong ibigay na tulong po para sa kanila? I understand, meron po tayong programa sa Marinduque Water District. Kayo na po ang magpaliwanag, Governor, sa ating mga kababayan. Sa Water District po ay inaayos pa po yung organization noong Water District at na-approve na po ng Sangguniang Panlalawigan yung pag-create ng Water District. Pero meron po pong binalik na mga requirements ang LUWA o Local Water Utilities Administration. So, kinumply na po namin yon. Binalik na po namin sa Sangguniang Panlalawigan. At yun naman po ay nasa discretion na po ng provincial government, katulad po ng appointments ng Board of Directors, nasa power po ng provincial government yun under sa LUWA law. Ano po? So, iniintay lang po natin yung Sangguniang Panlalawigan na nag-recess yata po ng 2 linggo, para po mapabilis na po yung pagtayo ng Water District. At yun naman pong appointments ng Board Directors na yon ay talagang power po ng provincial government. So, iniintay lang po natin yung mabilis na approval o paglabas ng resolution ng Sangguniang Panlalawigan dahil po kailangan na po nating talagang bilisan ito. Dahil po yung pondo na nilagay ni Speaker Lord Alan Velasco na 433 million po, pag hindi po natin nagamit yan, ay magkakaroon po tayo ng problema at baka ma-revert sa Treasury. At mawawalan po naman tayo ng tsansa na ito na po ang pinakamagandang tsansa po natin na maayos po ang tubig sa buong lalawigan ng Marinduque. Kaya po lahat ay hinihingan po natin ng mabilis na aksyon at tulong para po natin maumpisa na po ito at mawala na po ang problema natin sa tubig
Na yan po ay ilang dekada na po tubig at tubig pa rin ang sinisigaw natin. Opo. At kabayang Anton Enfectana, ang short-term solution po dyan na ating pamahalaan, pwede po kayong makipag-coordinate sa inyong barangay captain. Si kapitan po ay masulat sa Bureau of Fire o sa mayor, and then si mayor po ay makipag-coordinate naman sa Bureau of Fire, o pwede po kayong dumirekta sa Bureau of Fire para mabigyan po o madeliveran po kayo ng tubig dyan sa inyo pong barangay kabayan. At mamaya po, tumutok po mga nakikinig nating mga kababayan ng mga kasamahang mga magsasaka, mga nasa sektor ng agrikultura. Tumutok po kayo dito sa ating programa sapagkat mamaya po, sa pagbabalik po ng Press Be With Love ay makakapiling po natin ang Agricultural Programs Coordinating Officer ng Department of Agriculture dito po sa ating lalawigan, si Dr. Lucila Handusay Vasquez, para po magpaliwanag at ipabatid po sa inyo ang mga programa at serbisyo ng kagawaran ng pagsasaka. Magbabalik po kami makalipas lamang ang ilang mga paalaala. Bakit ang bilis magawa ng bakuna? Bukas na dialogo. Mayroong tuloy-tuloy na pag-uusap sa pagitan ng mga regulatory bodies at maagang nakakapagbigay ng abiso ang mga developers ukol sa kaligtasan at bisa ng bakuna. Focus. Pinagsama-sama ng gobyerno, akademya at mga developer ang kanilang kakayahan upang bigyang pansin ang layuning ito. Pera o resources. Nagkaroon ng incentive ang mga developers dahil may siguradong bibili ng produkto nila kung ito ay nasiguradong iligtas at epektibo. Bakit kinakailangang bumili ng Pilipinas ng iba't ibang brand ng bakuna? Sa kasalukuyan, wala pang kakayahan ang Pilipinas na gumawa ng sarili nitong bakuna. Para masigurong may sapat na supply ng bakuna para sa lahat, nakasalalay ang bansa sa pagbili ng mga bakuna, pagsali sa mga Phase 3 clinical trials, at pagsali sa mga multilateral na negosasyon gaya ng COVAX facility. Ano ang pinagkaiba ng EUA sa full market authorization? Ang pagbibigay ng emergency use authorization ay isang risk-based na proseso sa pagsusuri ng mga bakuna o gamot na kasalukuyang pinag-aaralan bilang tugon sa mga public health emergency. Layunin nitong mapabilis ang pagkakaroon ng access sa mga bakuna o gamot sa panahon ng pangangailangan. Tinitignan ng prosesong ito ang kalidad, kaligtasan at bisa ng mga sinusuring bakuna o gamot. Samantalang, ang full market authorization ay binibigyang pahintulot sa mga fully developed therapeutics or vaccines. Ang ibig sabihin nito na ang mga produkto ay ganap ng kumpleto ang Phase 4 clinical trials at nakapasa sa initial registration requirement na 3 taon na monitored release bago mapagkalooban ng market authorization para sa general use. Ano ang mga isasaalang-alang sa brand ng mga bakuna na ibibigay sa mga priority groups? Isinasaalang-alang ang mga sumusunod sa pagpili ng bakuna: track record ng manufacturer o developer, kapasidad ng ating infrastructure ukol sa pag-imbak nito, kung ito ba ay ligtas ayon sa Phase 1 at 2 clinical trials, posibleng bisa ng bakuna ayon sa Phase 2 clinical trial, posibleng bisa at kaligtasan base sa naisapublikong interim na resulta ng Phase 3 clinical trial o kung ito ay mayroon ng EUA, at proseso ng pagbibigay ng bakuna. Together, we can beat COVID-19. Together, kaya natin to be the solusyon sa COVID-19. At muli po tayong nagbabalik sa ating programang Press Be With Love. Magandang araw po muli sa inyo mga kababayan, at kagaya po ng aking sinabi kanina, tumutok po ang mga kasama natin sa sektor ng pagsasaka dahil kapiling po natin dito sa ating programang Press Be With Love si Dr. Lucila Handusay Vasquez.
ng Department of Agriculture. Siya po ang Agricultural Programs Coordinating Officer dito po sa probinsya ng Marinduque. Doktora, welcome po sa ating programa at bati po muna kayo sa ating mga kababayan, lalo na po sa ating mga kababayang mga magsasaka. Magandang gabi, Sir Myong, Governor Presby, magandang gabi at sa lahat po ng nanonood at nakikinig dito sa Presby with Love. Opo, kumusta po muna kayo? Ayos lang naman po kami sa Department of Agriculture. Kahit maraming trabaho, kinakaya. Siyempre para sa sektor ng agrikultura at para sa mamamayang Marinduqueño. Doktora, ano-ano po ba ang mga pangunahing serbisyo na binibigay po ng iyong tanggapan, lalong-lalo na po ngayong nasa ilalim tayo ng pandemya? Sa nakalipas pong mga buwan, abala po ang aming tanggapan para makatulong sa ating mamamayan na man lamang ay mapagaan ang dinaranas nilang hirap ng pandemya. Nung nakaraang pong buwan, naglabas po ng SureAid loans. Ang nakinabang po dyan ay nasa mahigit 1,000 mga magsasaka na nasa 25,000 ang loan na ibinigay. Yun po ay 10 years to pay with 0 interest rate. Meron din po kaming mga gulayan sa barangay na kung saan meron kami ngayon na 21 sites ng gulayan sa barangay. May coming soon pa kami na 18 sites na gulayan sa barangay. Sa buong lalawigan na po yun. Tapos meron pa kaming gulayan sa paaralan. Bukas po, magre-release kasama po natin si Governor. Bukas, magbibigay po ng mga assorted vegetable seeds sa mga piling sites, mga piling paaralan sa buong Marinduque. Mga assorted seeds yon at saka mga garden tools at saka supplies. Saan po, Doktora, isasagawa yung pamamahagi ng mga butong pananim? Bukas po sa Marinduque Convention Center. Kasama na rin po doon yung 3 incubator, egg incubator. Yun po ay para doon sa mga nabigyan namin ng free-range chickens. Meron po kasi kaming naibigay, 3 sites po yun. Isa sa Benavista, isa sa Torrejos, isa sa Santa Cruz. A total of 1,500 po yun na free-range chickens. Yun po ay parang suporta doon sa mga manok na yon kasi nangingitlog na po sila ngayon. Sa ngayon, nangingitlog na sila. Kasi yung iba doon ay hindi po baga nagalimlim. Itlog lang sila ng itlog. So parang yun ay pang-suporta po doon. Bukas din po, magbibigay din po ng solar dryer para sa ating mga cacao growers. 2 po yun na solar dryer for cacao growers. Isa po para sa Benavista, isa para sa Torrejos. At saka po isang water pump para doon sa corn producers ng Antipolo, Gasan. Doktora, medyo marami po kayong mga programa at proyekto dyan po sa inyong tanggapan. Sino-sino po ba yung maaaring makatanggap po ng mga programang binibigay nyo sa ating mga magsasaka? Kailangan po bang sila ay rehistrado sa isang specific na grupo o kailangan po ba sila ay nasa miyembro ng isang kooperatiba o asosasyon para maging beneficiaryo po ng inyong iba't ibang mga programa? Dapat po kasi ay rehistrado dun sa tinatawag naming RSBSA. Yun po yung Registry System for Basic Sector in Agriculture. Pumunta lang po sila sa mga municipal agricultural offices o di kaya po sa aming tanggapan. Kasi sa ngayon po meron kaming 7 validators. Na yun po ay nakadeploy sa iba-ibang munisipyo. Kailangan po kasi sila doong kasali doon sa RSBSA na yon. Meron po silang number. Yung pong number na yon ay talagang sa kanila lang. Kaya pag hinanap po yun doon sa system, makikita po sila. Lalo na po yung mga rice farmers. Dahil po hindi sila makakatanggap ng seeds,
at saka yung fertilizer voucher na tinatawag namin. Kasi sa ngayon po, pinoproseso na namin ng aming mga kasama yung fertilizer voucher. At siguro sa susunod na mga buwan ay i-release na yon. Yun po ang isang requirement talaga, yung RSBSA. At saka po, kinakailangan din ay miyembro ng asosasyon. Asosasyon ng mga magsasaka o di kaya ay kooperatiba sa agrikultura. Okay. So kung may isang kababayan po tayo ngayon na nanunood, isang magsasaka na nanunood at nakikinig po dito sa ating programa, papaano po siya, Doktora, makakasali doon sa sinasabi nyo na RSBSA? Pumunta lamang po sa mga municipal agricultural offices sa bayan-bayan. Nandun po yung aming mga validators. O di kaya po sa aming tanggapan, dito po lang sa gilid ng trial court, yung Green Building, dyan po ang aming tanggapan. Pumunta lang po siguro doon sa amin. Magsadya lang po. Doktora, ito'y nabanggit din, similar nung concern nung ating mga kasamahan naman po na magniniyog at inailapit din po ito kay Governor noong araw po sa isa sa mga programa niya po sa radyo. Baka may mga online registration daw po kayo para sa kanila para hindi na po lumayo pa o pumunta pa po dito sa Buwak, yung mga taga Torrijos o sa mga taga Santa Cruz. Meron daw po bang mga online registration kung saan pwede po silang mag-fill in noong mga para po doon sa para maging kabahagi nitong RSBSA? Sa ngayon po ay wala po kaming online. Pero kung pwede naman po silang mag-request, pupunta po yung aming validator sa barangay. Papababain po namin yung aming validator sa barangay. Mag-request lang po kayo, sila. Pupunta po ang aming validator. Paano po ang request ng doktora sa barangay pwede captain? Pwede lang po sigurong text, siguro sa akin. Okay. Text lang po or tawag lang. Mag-request lang po sila. Pupuntahin po namin. Meron po ba kayo, doktora, na hotline number sa inyo pong kagawaran? Meron po kaming landline, 332-0455, or sa akin pong cellphone number, Opo. 0919-2927-992. Okay, paulit daw po nga ni doktora para yung mga gusto pong pa-register sa inyo, makipag-coordinate po sa inyo, doktora. 0919-2927-992 ang aking cellphone number. Ang aming landline sa aming opisina ay 332-0455. Okay, so ang telepono po na inyong pwedeng tawagan ay 332-0445. Alam nyo, yung mga taga Buena Vista, pwede na kayong tumawag dahil meron na po dyan linya ng PLDT. At sa bayan din po ng Torrijos, pwede nyo na pong gamitin yan. Tumawag po kayo sa landline ng atin pong kagawaran ng pagsasaka para ma-inform naman po kayo o masabihan po kayo ng mga nararapat na gawin para po makapagparehistro. Kailangan po bang meron silang specific na, halimbawa, laki ng lupa o ano pong requirements doon, doktora? Basta po magsasaka. Magsasaka, magdala lang po ng ID. Lahat naman po tayo, meron na ngayon wari ko na barangay ID. Yun po kasi ang requirement, may ID. Valid ID. Napakadali lamang po pala, doktora. Meron din po yung mga kababayan natin kung namang problema po kayo sa ID. May nilabas po na ID ang ating pong provincial government sa ilalim po, of course, ng leadership ni Governor Presby, yung pong provincial ID. So, malaking tulong po yan dahil pwede nyo rin pong gamitin yan sa pagkuha naman po o sa pagparegister sa Philippine system para sa national ID. Yan po ang daladala namin. Dahil yung mga kababayan po natin, doktora at saka governor, medyo talagang challenging. Lalong-lalo na po yung mga magsasaka, mga mangingisda, wala po silang maipakitang ID. Kaya naman malaking tulong po yan. Kung wala pa po kayong provincial ID, ano pong kailangan nilang gawin, Governor? Saan po sila pwedeng lumapit, Governor? Yung mga barangay captain po ang ating kinakatulong dyan at sila po nag-i-issue niyan. Kaya po kung kailangan nyo, lumapit lang po kayo sa inyong barangay captain, bibigyan po kayo. Opo. Sige po. Maliban po doon, ano pa po ang mga... May idadagdag lang po ako, na requirement, nakalimutan ko lang. Kung sila po ay may-ari ng lupa, magdalahin po nila ang tax deck. Ano po? Tax declaration po ng kanilang lupa kung sila ay may-ari. Kung sila naman po ay tenant, kumuha lang po ng certification galing sa barangay na sila ay tenant nung lupa na iyon.
Okay. Meron pong pinadalang mensahe dito sa Facebook page ni Governor. Sana daw po lahat ng school ay mabigyan ng mga butong pananim. Sabi po ni Arlene Pajardo Pineda Rodelas. Sige po, anuhin po namin yan. Paghahandaan po namin sa mga susunod. Kapag may dumating po sa amin, basta mag-request lang po sila. Kasi yung iba namang schools kasi parang wala yata silang pagtatingnan. Basta i-ano lang po nila sa amin, mag-request siguro lang sila sa amin. Yan po ba isa pamamagitan ng pagpapadala ng liham? Hindi na po. Hindi naman email po pwede. tayo ganun ka... Verbal. Opo. Pwede na po text lang. Text. Text lang po siguro. Opo, at muli po natin kukunin yung cellphone ni Doktora para mai-flash po natin sa atin pong mga television screen at maipabatid po natin sa ating mga kababayan naman na nanonood sa kanilang mga television, sa kanilang mga radyo, nakikinig sa kanilang mga radio station. Doktora, ito po kamakailan ay nagsagawa po dito, yung tinatawag natin na PAFES. Ano po ang update dito, Doktora? Sa ngayon po, inaayos na po yung mga documents para po ma-download yung 1 million para sa Marinduque State College na kung saan ito po ay pondo para sa rapid appraisal para po ma-determine kung ano pong mga interventions ang kinakailangan po ng ating mga farmers sa lalawigan ng Marinduque. At saka sa September 1 and 2 po ay magkakaroon ng presentation ang lahat ng mga munisipyo ng kanilang MCIP. Ito po yung Municipal Commodity Investment Plan. Ito po yung kanilang mga priority. Ano po ang kanilang mga priority commodity? Ipipresenta po nila yan at ang kanilang budget na kailangan para po maibigay sa kanila by 2022. At sa ngayon din po ay nasa stage po ng crafting ang aming ahensya, ang DA, ng Devolution Transition Plan. Nandun pa po sa stage na kinakraft pa po yung Devolution Transition Plan para po sa Mandanas Ruling. Opo. Speaking of Mandanas Garcia ruling, ito po yung magaganap po na devolution this coming 2022. Ano-ano po kaya, Doktora, yung mga ide-devolve na mga function ng inyo pong kagawaran at ilalagay sa provincial level, gayon din po sa municipal level? Yung operations divisions po, na yun lahat po ng aming mga functions sa operations, yun na po yung mga extension services, mga procurement na mga interventions, ibababa na po yan sa provincial at sa munisipyo. Yung pagbibigay ng mga vegetables, mga palay seeds, fertilizers, yan po. Ang mamamahala na po niyan ay provinces at saka mga munisipyo. At ang irigasyon, yun na rin po. Ibababa na rin po yan. Nako, yung mga kasama po natin sa paglilingkod sa gobyerno, lalong-lalo na po ang ating mga kasama sa pamahalaang panlalawigan at pangbayan, ay marami pong mga oportunidad ang kakaharapin po natin sa darating na 2022. At kaalinsabay po niyan, marami din pong pondo na naghihintay. At kung marami pong pondo, tiyak, marami pong mga proyekto at programa. Kaya antabayanan po natin yan. Kami po ay excited na para po sa magaganap na devolution ng mga function and services ng ating mga national agencies. Okay. So, Doktora, may nais po kayong ipaabot? Dadagdag lang po ako. Yung pong mga may nais pang magtanim ng mais, marami po kaming buto ng mais na nandito sa ating office. Ang binigyan po ng alokasyon ang opisina ni Governor ng 50 bags ng glutinous corn po yun. Tapos ang office po namin, meron po kaming sa ngayon more than 20 bags ng glutinous din. Tapos ang mga munisipyo po, binigyan po namin yan. Pero hindi lang po namin alam kung naubos na yun sa munisipyo. Pero kung may gusto pong magtanim, siguro yung sa amin, lang po sa aming opisina, at meron pa po kaming more than 20 bags na glutinous corn. Yun po ay galing pa ng Mindanao.
So, yun po. Yung mga kababayan po natin, mga magsasaka, baka may gusto pong gusto magtanim ng mais. Magkomento po kayo, magpadala po kayo ng mensahe sa ating kasama dyan, si Angel, para maipaabot agad natin kay Doktora para agad-agad mabigyan po kayo ng mga ayuda. Lalong-lalo na po sa panahon ngayon, medyo nag-aulan-ulan, maganda pong magtanim ng mais. Doktora, yung 20 bags, ilang kilo po ang laman nun kada isang bag? Yung isang bag po ay 18 kilograms. Kung hindi ako magkakamali, tama ba? Isang hektarya sa yung isang bag. Okay. So, basta makipag-coordinate lamang po kayo kay Doktora. Nandiyan naman po, nakapaskil na sa atin pong mga television screen. Ang kanila pong numero ay 332-0455. At na 0919-292-7992. Tama po ba, Doktora? Okay. So, but anyway, maaari din po kayo magpadala naman ng mensahe. Dito po sa ating official Facebook account, sa facebook.com/GovernorPresB, Province of Marinduque, at sa Philippine Information Agency para tayo makipag-coordinate kay Doktora. Okay. Maliban po dun, Doktora, may mga ano-ano pa po yung mga programa like ng inyo pong kagawaran para po sa ating sektor ng mga magsasaka? Yan, nagbigay po kami ng pineapple suckers na 120,000 na pineapple suckers. Yun po ay distributed na sa lahat ng mga farmers associations. Hindi ko lang alam po kung meron pong available pa dyan sa nursery. Wala na po pala. Tapos, may padating po kami na cacao seedlings na 25,000. Padating pa lamang po yun. Pero may mga na po kasi yun. Yung amin po kasing mga padating na mga ganyan, yun po ay meron ng mga recipients. Yun po kasi ay a year before or first quarter ng taon, ay nagta-target na po kami ng mga recipients. Kung meron pong sosobra lang doon, ay di mga pailan-ilan na lamang kung may hihingi. Ganun po. So, ganito po mga kababayan, para sigurado na kayo po ay mabigyan ng mga ayuda mula po sa ating pamahalaan. Makipag-coordinate po kayo sa specific o sa tanggapan na involved o concerned. Halimbawa sa DA, magsulat na po kayo o magpadala na po kayo doon ng liham para napapriority po kayo sa susunod na pagbibigay dahil yan po inasama rin sa budget at pondo ng iba't ibang mga departamento at tanggapan. Kami po din ay nagbibigay ay sa mga registered associations. Ayun. Kaya dapat po kayo ay miyembro ng Farmers Association sa inyong barangay. Siguro alamin nyo lang po sino ang presidente, pwede naman po kayong sumali. Kasi halos lahat naman po ng mga barangay ay merong farmers associations. Kung hindi man farmers associations, merong kooperatiba na on agriculture din. O di kayo mga 4-H clubs, mga rural improvement club, yun ay mga nanay naman ang kasali doon. Basta po rehistrado, yun po ay qualified sa aming mga programa. Yung mga kababayan po natin na nagtatanong patungkol naman po sa mga programa sa ating mga kapatid na mga mangingisda, hayaan nyo po at iimbitahan po natin dito ang BFAR dahil sila po yung nakakasakop para po sa inyo. Sa susunod po siguro na programa natin dito sa Presby with Love. Yung mga extension services pa po ninyo, Doktora, meron pa po kayong naisipaabot sa ating mga kababayan. Please go ahead po. May mga pa po kami, may mga coming soon pa po kami mga interventions katulad ng Carabao, meron pa po kaming native pigs, syempre in support doon kay governor na Programa. slaughterhouse na ba yan? AAA. Meron po kami mga ganyan na mga coming soon pa. Tsaka meron pa po solar irrigation, kaya lang meron na po yung tip. Opo. At saka mga tiller cultivator, may mga recipient na po yun. Kaya sana kung sila'y nagnanais mag-request, siguro magpadala lang po ng resolusyon yung inyong
FA, yung inyong Farmers Association sa aming opisina. O kaya naman po yung barangay na nakakasako po sa inyo. Okay. So, Governor, ano-ano naman po yung mga pinag-uusapan ninyo ng DA? Dahil di po ba nagpunta dito si Secretary nitong nakalipas lamang po ng mga buwan, yung po bang mga pinangako sa atin, Governor ni Secretary, ay unti-unti na po ba nating natatanggap at napapakinabangan? Opo naman at talaga naman pong nagbigay ng pangako si Secretary William Dar at talaga pong nagko-coordinate po ang ating provincial government. Nandiyan nga po si Dr. Lucille Vasquez at patuloy po talaga yung mga pinangako niya. So papasalamat po tayong mabuti kay Secretary William Dar sa lahat po ng kanyang mga undersecretaries, mga ASECs at opisyalis po ng DA. Talaga pong todo naman ang suporta dito sa Marinduque. Kaya po natutuwa po ang ating provincial government sa patuloy pong pagsuporta ng Departamento ng Agrikultura sa atin po. Okay. So baka may mga nais pa po kayong ipaabot, Doktora, sa atin pong mga kababayan, lalong-lalo na po sa sektor ng mga magsasaka. Bago po namin kayo tuluyang bitawan dito po sa ating programa, pwede niyo pong kausapin at bigyan ng mensahe ang atin pong mga manonood at tagapakinig. Siguro po, kung meron kayong mga request sa amin, magsadya lang siguro or mag-text sa aming tanggapan. Kami naman po, basta may maiitulong po kami, kami ay tutulong. Kung nangangailangan po na kung ano man ang meron sa amin ngayon. Kasi ang meron lang po sa amin ngayon na ubos sa amin mga vegetable seeds, yun na lang mais talaga ang natitira doon. Pero hayaan nyo po at kung meron man na mga dumating pang mga interventions, katulad po ng vegetable seeds, kasi yun po yung talaga ng ating... Kahit po kasi hindi mga professional, gusto na rin po kasi magtanim ng sarili nilang mga gulay. Ganon. Wala pa po kami sa ngayon. Pero asahan nyo po, pag meron na pong dumating sa amin mga vegetable seeds, amin pong kay Sir Myong. Yan. Sige po. Maraming salamat po, Doktora, sa inyo pong oras at panahon na ipinagkaloob po dito sa ating programa para maipaliwanag naman po sa ating mga kababayan ang mga proyekto at programa po ng Department of Agriculture o ng Kagawaran ng Pagsasaka. Once again, ang ating pong nakapiling si Doktora Lucila Handusay Vasquez, ang Agricultural Programs Coordinating Officer ng DA dito po sa ating lalawigan. And special shoutout po sa lahat po ng ating mga kasamang mga lingkod bayan dyan po sa DA na handang tumugon sa pangangailangan ng ating mga kapatid na mga magsasaka. Okay, at sa pagtatapos po ng ating programa, sapagkat sumapit na po tayo, para po tayo ay pansamantalang magpaalam, baka may mga nais pa pong ipaabot na mga mahalagang mensahe ang ating mahal na Governor Presby. Governor, go ahead po. So nakikita niyo po mga kababayan, kaya po natin inimbita dito sa programa si Dr. Lucille Vasquez ay para po lalong malaman niyo po kung paano kayo mag-a-avail nitong kanilang mga programa. At talaga naman pong ating provincial government, ang inyong Governor Presby at ang ating Speaker Lord Alan Velasco po ay talagang nakatutok dito sa ating mga programa at proyekto para po makakatulong sa ating mga magsasaka, mga producers at ating po mga mangingisda. So nakaporma po yung ating programa at pinapagtibay lang po namin mabuti yung ating gagawin pong proyekto na sagip-saka na talaga pong tutulungan po natin itong ating mga magsasaka at saka yung mga nagtatanim pa pong iba na mabigyan po sila ng magandang presyo at magkakaroon po tayo ng intervention sa marketing o pagbibenta ng kanilang produkto para po mas malaki ang makuha nila. So, nakaporma na po yan at titingnan po natin kung ma-implement na po natin kaagad para po lalong makinabang po sa kanilang hanap buhay at negosyo itong ating mga magsasaka at mga mangingisda. So, asa po kayo na patuloy po ang suporta ng provincial government, katulong po si Speaker Lord Alan Velasco.
At sa mga katanungan po na pinadala po ninyo, nababasa po namin yun lahat. Kung hindi man po namin nasagot, pipilitin po namin matugunan sa susunod po namin na programa. Lalo't higit po yung mga katanungan na may kaugnayan sa ospital, sapat pa daw po ba, Governor, yung mga healthcare workers natin dito sa lalawigan. Yan po ay ating pag-uusapan at tatalakayin. Bibigyang daan po natin yan sa mga susunod na programa para imbitahan naman po mismo sina Dr. Caballes at ang hepe po ng ating Marinduque Provincial Hospital para direktamente sila po ang magpaliwanag sa inyo sa sitwasyon po ng ating ospital at lagay ng mga healthcare workers at mga pasyente dito po sa ating lalawigan. At pansamantala na po tayong magpapaalam, dito na po nagtatapos ang ating programang Press Be With Love kung saan ay napakarami pong mga impormasyon ang ibinahagi po sa inyo ng ating mahal na gobernador at ni Doktora Lucila. Kaya naman, antabay po kayo sa susunod naming programa sa darating po na Huwebes. Maraming salamat po sa inyong lahat, sa lahat ng ating mga media partners, sa lahat po ng ating mga kasama dito sa communication team ni Governor Presby, of course ni Blair Di Maano ang ating consultant. Gayun din po nagpapabati si Tita Arlene de Galicia at sa kanyang mahal na asawa. Sa lahat daw po ng mga bumubuo dyan sa Congressional District, sa opisina po ng ating mahal na Speaker Lord Alan Velasco, maraming salamat po sa patuloy na pagbibigay serbisyo sa ating mga kababayan. Gayun din po sa aming sound engineer na si Rix Dueñas at sa lahat-lahat po ng tumutok at tumantabay sa ating programa. Maraming salamat po. Lahat po ng ating mga kababayang Marinduqueño saan mang panig ng mundo, mabuhay po kayo. God bless everyone. Kamusta po kayo mga minamahal kong kababayan? Ito po ang inyong lingkod, Governor Presby Velasco. Inaanyayahan ko po kayong manood at sumubaybay sa ating programa, Press Be With Love. Kasama ko po dito si Speaker Lord Alan Velasco, dito sa Marinduque News Network, Lucky 7 Channel 3, Radyo Kamalindig at Radyo Natin Buwak. Atin pong tatalakayin at bibigyan linaw ang mga isyong napapanahon, kaugnay po sa ating mahal na lalawigang Marinduque. Maaari po kayo magpadala ng inyong mga katanungan at suwestyon sa aking official FB page, Governor Presby Velasco, Province of Marinduque, o tumawag o mag-text sa telepono 0930-510-2411. Patuloy po tayo mag-ingat mga kababayan at manalangin po tayo na sama-sama nating malampasan itong krisis at pandemyang ito. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon. Press be with you.